Can you share any memorable moment or experience from working on the set of Pulang Araw? Anong favorite niyo? Share niyo naman sa akin. Dami. Ako, memorable. Uy, anong pulsa? Pulsa pa ko dito! Grabe ka sa akin! Tsaka yung, ano daw, yung eksena daw. Eksena naman. Siguro hindi ko makakalimutan nung ginawa namin isa niya yung Kenkoy. Kenkoy na prod. Medyo kasi, yun ang literal na on and off, no, direct. Yung talagang, kasi halos buong araw namin kinuna, o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun. Tapos, syempre, pagod, diba? So, then, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown na talaga ako. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako eh. Automatic siya eh. At ano yun, hanggat nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. Oo. So, yun, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience. Ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo, makakasama rin namin sa entablado ang aming tatay dito, si Direk Epi Quizon. Yes. Yan po. Iba pang mga sample daw. Makikita niyo mamaya pagka nag-screening tayo. Okay. Ano pang mga favorite moments on set? Kayo? Sa akin, sorry. Pero sa akin, umpisa, sa akin medyo ayoko munang i-disclose kasi baka mo preempt. Pero masasabi ko lang, napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagka-cut. Magka-cut lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalulok pa ako ng pawis na ka-eksena ko. So yan, merong ganon. Pawis na ka-eksena ko, oo, alat B. Oo. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, alam mo, pakiramdam ko, hindi ako makabangon sa hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yun yung pakiramdam, feeling ko nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong i-cut. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us na kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And doon sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional rin talaga. Na maalat yung pawis. Bye Barbie Forteza. Yun, sobra. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta, pag #alatb. Okay, noted. Meron pa, without spoilers, mga favorite parts. Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes. Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set. Para just in case sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang, ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments kasi while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive kasi sa tabi mo lang yun. Sas ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So, that really adds to the experience of doing this and yun yung mga na-appreciate ko. And
Of course, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos maghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon, yung mga ganun scenes. Pero ganun kasi before parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay, but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ng mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat, talagang kung hindi makikita ang means of meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin, and at the same time yung time na talagang sasabi na si Eduardo fully committed na siya sa pagiging guerrilla. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalye yun. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena? To be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil I just love working with Direk Don. This year also, I super appreciate him. Like every time after yung eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sabi siya, very good, very good. Very good pala ako dito. So parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap ng teleserye ito, napakahirap ng role ko. So super thankful ako kay Direk. And siguro top of my mind yung scene ko with kay Alvin nung bawal nga pala sabihin. Basta yun dahil roller coaster emotions, like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos magulgol, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Tapos naging yun. So, I think lahat talaga ng scenes napakaganda for me. But yun yung on top. Yun. Maraming salamat sa inyong apat sa mga magagandang sagot, malala.